Dear Kuya Allen, gusto ko lang pong mag-share ng unang karanasan ko with a guy. Naisipan kong i-share ang kwento ko dahil nagkita ulit kami ng taong nagpa-realize sa akin na isa akong bi. Tawagan niyo na lang po ako sa pangalang Kent. Isa akong engineer sa isang construction company dito sa Davao. Ngayon, tanggap ko na isa akong bi. Pero sa isang lalaki lang ako may experience. At ito ay si Ken. Si Ken ay pinsan ng barkada ko. Una kami nagkakilala noong 2015. Kakasimula pa lang ng classes namin that time. Itong si Ken, dumating galing Iligan City. Magbabakasyon daw kasi August pa ang pasokan nila. Dahil nasa isang village lang kami, ay palagi akong nasa bahay ng barkada ko. Hindi ko naman napapansin si Ken kasi kahit na nag-uusap din kami, di kami gaanong close. Uso pa ang Clash of Clans noon. Pero kahit na naglalaro kami, si Ken ay parating kasama ng mga batang babae na kapatid ng kaibigan ko. Inukulayan ng mga kuko niya sa paa habang busy siya sa COC. Nakita kong close si Ken sa mga bata. Palagi kong nadadatnan siyang nakaupo sa sopa habang ang dalawang batang kapatid ng tropa ko ay tulog sa gilid niya at nakahawak sa dibdib niya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero nahuli ko na lang ang sarili ko na nagmamadaling magbihis at pumunta sa bahay ng barkada ko. Opo, Kuya Allen, para makita si Ken na parang inang nag-aalaga ng mga bata. Hindi ko alam kung nakita ko lang ba kay Ken ang gusto ko sa mga babae o siya talaga ang gusto ko. O gusto ko ba ng kapatid? Isa lang alam ko, gusto ko ang nakikita ko. Hanggang sa iba na ang napapansin ko kay Ken. Ang cute niya lalo na kapag nakasmile. Iba ang kinis ng puti niya. Yung bang puting hindi pinilit, hindi kojik. At ang marusog niyang pangupo at ang kanyang binti. Naalala ko pa, Sabado yun. Nag-decide ang grupo namin na iinom kami sa bahay ng barkada ko. Kasama ng 3 ko pang barkada, ay naabutan namin si Ken na naka-white boxers lang. Pinapaliguan niya ang mga bata. Basa siya. Uy Ken, nasa likod si JR. Ang sabi ni Ken nung makita niya kami. Kinuha niya ang tuwalya na nakasabit sa ref at pumasok ng CR. Sapat na ang mga seconds na yun para makita kong manipis ang tela ng boxers niya. Kaya klaro sa akin na kulay blue ang panloob niya. Nagising ang alaga ako sa nakita ko. Kasi kung nakatalikod lang si Ken at hindi mo siya kilala, ay mapagkakamalan mong babae. Naginuman kami. Pinilit ko si JR na isali si Ken. At dahil halos pareho kami ng pangalan, parati kami nagsasabay sa pagsagot kapag may tumatawag ng Ken or Kent. Madaling naka-adjust si Ken sa barkada ko. Hindi siya boring kausap. It was clear to me na matalino siya. Magaling din siya about love life. Parang may experience talaga.
Naisipan namin maglaro ng spin the bottle. Excited ako. Hindi ko alam kung ano ang gusto kong mangyari kay Ken. Malas ko lang kasi hindi tumatama sa kanya. Lahat kami naka-dare at truth na. Si Ken, walang-wala. Pero by this time, alam kong lasing na siya. Kasi bright red na ang mukha niya. Nung tumama na kay Ken ang bote, ibang saya at excitement ang nararamdaman ko. Pero sinabi ni Ken na matutulog na siya. Dahil hindi na raw niya kaya ang allergic reaction niya sa alak. Pinakita ni Ken ang mga malalaking pantal sa leeg, sa kanyang kamay at binti. Nagalala ako kasi ako ang bigay ng bigay sa kanya ng baso. There, ang sabi niya sabay turo sa boteng nakatutok sa kanya. Pero utang lang ang dagdag niya. At pumasok na si Ken sa loob. Nasa isip ko na sisingilin ko talaga siya. Iniisip ko kung paano ko masisingil si Ken. Lumipas ang mga ilang araw, wala pa rin akong chance. Hanggang sa isang araw ay inimbitahan ako ni JR na sumama sa kanila sa Samal at mag-overnight sa beach. Banding pala yun for Ken kasi babalik na siya ng Iligan. Nalungkot ako. 2 rooms ang nakabook. Isa para sa parents at mga batang kapatid ni JR at isa para sa aming mga binata. Pero despite this, nagdala pa rin ako ng tent. Kinagabihan, nag-set up ako ng tent. Umiinom kami habang nagkukwentuhan about schoolworks. Mga panahon na yon, na-realize ko rin na dapat ko na lang ibaon kung ano man ang gusto kong mangyari. Okay na sana yon kung hindi lang nag-back out si JR sa pagtulog namin sa tent. Kaming 2 na lang ni Ken. Hindi ko mapigilang ngumiti. Bandang 2:00 ng umaga, gusto na raw matulog ni Ken. Kaya pumasok na kami sa tent. Ken, wala ka pa bang karanasan? Ang tanong ko sa kanya. Meron na. May nangyari na sa amin ng girlfriend ko eh. Ang sagot niya. Ikaw? Ang tanong naman niya. Meron na rin. Miss ko na nga eh. Ang sabi ko. Nagtawanan lang kami. Ito na lang ang last chance ko. Ken, di ba may utang ka pa na dare? Ang tanong ko sa kanya. Bumangon siya at tinignan niya ako. Bakit? Gusto mo bang ganunin kita? Ang sabi nito. Naningkit ang mga mata niya sa akin. Sa utak ko, tinatansya ko na kung kailan ko sasabihin na joke lang. Pero hindi. Bigla niyang binaba ang shorts ko. Nakita niya ang nabubuhay kong alaga. Tinitigan niya ito. Ang laki ng alaga mo ah. Ang papuri niya. Proud akong marinig yon. Pero hindi yan kakasya sa bibig ko. Anuhin mo na lang kaya ako. Ang sabi niya na ay kinagulat ko.
mas lalo akong na-excite. Humiga siya at tinanggal ang shorts niya. Hanggang sa matapos nga kami. Nagpahinga kami upang mapawi ang hingal. At para mapababa ang tila adrenaline rush na nararamdaman namin. Nanatili kami sa posisyon namin. Bumangon na siya at sinuot ang pangibaba niya. Sumunod naman ako. Lumabas kami sa tent na pumunta sa dagat. Wala namang tao sa labas. Kami na lang. Kaya panatag ang loob ko na walang nakapansin. Naglinis kami sa dagat. Nagtawanan kami kasi di namin alam kung paano palabasin sa loob niya. Makalipas ang 3 araw, bumalik na si Ken sa Iligan. Nawala na ang aming communication. Hindi din kami naging friends sa Facebook kahit na nag-uusap kami minsan sa comment section ni JR. Matapos ang karanasan na yon, hindi na ako nag-explore. Although, may mga times na attracted naman ako sa mga lalaki, pero I did not pursue anything. Last week, nagkita kami ni Ken. Sabi niya, sa Davao daw muna siya habang hinihintay niya yung job interview niya sa isang food manufacturing corporation. Kita tayo next time. Ang sabi niya, sabay bigay ng calling card niya at pasimple akong kinindatan. May kung anong emosyon ang nabubuhay sa kalooban ko. Namili ako ng regalo para sa mga pamangkin ko. Bibisitahin ko sila dahil meron akong ipapakilalang isang taong mahilig mag-alaga ng mga bata. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Maraming salamat.